Kip-kip ang budget, naobserbahan ko si Lola Sophia na nakatitig sa cash register, inaabangan ang kwenta ng kanyang mga pinamili sa isang supermarket sa Taguig City, Martes ng umaga. Sa pakikipag-usap ko kay Lola Sophia, nalaman ko na mayroon siyang maliit na tindahan sa kanilang bahay na nakakatulong kahit papaano sa mga pang-araw-araw na gastusin. Isinasakripisyo na niya ang kanyang dating itinutubo sa mga paninda para makatulong sa mga kapwa mahihirap na bumibili sa kanyang tindahan. Sabi pa ni Lola Sophia, baliwala ang kanyang 20% discount dahil hindi siya nagtaas ng presyo ng kanyang mga paninda. Medyo bumaba yung tubo. Kasi yung presyo ko ganun pa rin kasi kawawa naman yung iba. Yung budget niyo po ba, ma'am? Ay, tipid talaga. Tipid talaga. Kumbaga, kumunti po yung nabili kasi meron kayong 2,000 na budget noon, ngayon konti na lang talaga. Konti na lang nabibili. Meron kayong mga priority, ma'am, lang na binibili ngayon? Canned goods, tapos gatas, tapos yung mga biscuits. Eh, ma'am, ba't hindi kayo taas ng presyo kung nagmahal ang bilihin? Eh kasi naman kawawa din naman yung ibang mga, mahihirap din naman yung bumibili sa akin. Konti lang, may discount naman ako sa senior, kaya ano. Doon na lang po. Oo, doon na lang. So, baliwala po yung senior discount. Oo. Si Ann Grace Francia, isang BPO employee, kasama ang mister sa pamimili at sabi niya, priority nila sa ngayon sa pagbabudget ang mga kailangan ng kanilang baby. Hindi naman anya tumaas ang kanilang mga sweldo, kaya't mas nagigpit sila sa pagbabudget. Actually, konti lang po yung tinaas niya, pero for now po, maybe expected natin na mas tataas siya. Kasi nga, yung, alam mo naman yung sa bansa natin, di ba? So, I think mas titipid tayo ngayon. Sorry to ask, pero bakit hindi ka bumili na mas marami habang mababa po ang presyo? Actually, kasi yung budgeting for now kasi is masyado pang mababa. So, for now, hindi pa kaya ng budget. So, syempre, since employee tayo, yung sahod natin, sakto lang. So, may iba pa tayong binabayaran, like tubig, kuryente, kaya hindi siya kaya ng isang bilhin talaga for now. Sabi naman ni Aling Baby Umakam, tipid-tipid at sakripisyo muna sa mga luho at dahil sa big-time price hike ng gasolina na gamit ng kanilang sasakyan. Medyo sacrifice mo ngayon ng konti, medyo tipid po talaga. Buti nga po bakasyon, kaya kahit papaano po medyo hindi ganong mabigat sa bulsa budget. Hindi po ba mas magastos daw pag nasa bahay? Yun nga, alam mo, minsan po kasi yung mga bata, hingihan po ng ganito, hingihan po ng ganon. Kung halimbawa po, may mga bisyo po sa bahay, ganon, less na lang bibisyo, huwag na lang po magbibisyo. Ilan na lang po sa mga, opo, ganon, mga deliver po, ganon. Kung maaari po, ganon na lang po, magluto na lang sa bahay, ganon. Tapos, yun na lang pagsalo-saluhan, kahit ano na lang maluto ng pamilya. Dalawa lamang sila ng dalagang anak ni Aling Juanita Bio at sabi niya kahit may konting ipon siya at may trabaho ang anak, iniiwasan na nila ngayon ang mga biglaan ngunit hindi naman halos kailangan na pagkakagastusan. Talagang kailangan maghigpit ng sinturon kasi sa ganitong nangyayari sa panahon, kailangan talaga po na maghigpit ng sinturon. Kasi dadalawa lang naman po kami mag-ina. Ngayon parang ganun pa rin po. Kasi nasa pagtitipid naman po yung pagkasyahin kung ano yung meron. Sa kaso naman ng housewife na si Lisette Ubaldo, sinabi niya na binabaon na rin niya ang niluluto niya para sa kanyang pamilya at hindi na bumibili kapag nasa trabaho. Nag-adjust po ako sa pagbabudget. In terms po ng, halimbawa, syempre sa pagkain, hindi given na po yun, hindi natin matitipid basta-basta yun. Katulad niya, may mga pamilya po tayo. In terms na lang po sa tubig, ilaw, gano'n, yung mga expenses sa bahay, mga bills po, opo. Yung mga gano'n. Doon po kami nagtitipid in terms of kapag hindi na ginagamit yung ilaw, electric fan, kailangan patayin na po yun. Nasabay ang pamimili nila sa pagbisita ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque sa dalawang pamilihan para alamin kung nasusunod ang itinakda nilang presyo sa mga pangunahing bilihin. Sinabi ng kalihim na lahat ng presyo na itinakda ng kagawaran ay nasunod at may pagkakataon na mas mababa pa sa ilang produkto.
Pero nagparamdam na ang kalihim na posibleng magkaroon na ng mga taas presyo sa darating na April 17. Presyo ng basic necessities and prime commodities, wala po tayong price increase. Yung basic necessities and prime commodities, meron pong list ang DTI na nakapaskil po sa supermarkets and sa groceries po. So, for all the consumers, dapat hanapin po nila dito or tingnan po nila yung price list na set by the DTI. So, meron po tayong list here in the supermarkets and groceries, pati sa website ng DTI and also sa social media ng DTI. So, there is no price increase for basic necessities and prime commodities until April 16 po. No, yung iba doon hanggang end of April na no price increase. So, yung iba up to May pa no price increase. So, for now, at least across the board, dun sa listahan ng DTI, wala po tayong price increase for basic necessities and prime commodities. But let us just be clear that these are the products that are in the list of DTI. Muling makikipagpulong si Roque sa manufacturers para pag-usapan ang makatwira na pagtaas ng mga presyo na tiyak na ibabase sa galaw ng presyo ng krudo na ginagamit ng mga transporters. Yes, of course, the logistics cost is, yun talaga yung factor. Kasi yung iba, yung raw materials na bili na po nila in the past. So, it's really the logistics. Babala pa ni Roque, may mga pagkakataon ng nakasuhan at nalitis ang mga nahuling iligal na nagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. We monitor and we enforce. Meron tayong parusa for those offenses. Okay, depending on the offense, but there's up to 2 million pesos and there's also up to 15 years imprisonment. So, depende po sa offense. Again, meron department sa DTI that really goes after the people that engage in profiteering, the people that engage in these kinds of not so good practices. Kaya ang bilin ng kalihim sa mga consumer, suriin mabuti ang mga impormasyon hinggil sa supply ng mga pangunahing bilihin at pangangailangan. For now, there's no need to panic, there's no need to hoard kasi marami po tayong supply and there's no price increase rin po for the basic necessities and prime commodities at least for until April 16. Ako si John Escosio, nag-uulat para sa Inquirer.